Kamusta at welcome sa Union Station, Washington, D.C. Ngayon, tutungo tayo sa timog sa Deep South sakay ng Amtrak Palmetto mula rito papuntang Savannah, Georgia. Dito magsisimula ang ating paglalakbay sa Union Station, Washington, D.C., ang pinakatimog na dulo ng Northeast Corridor at lagusan ng mga trail mula Northeast patimog. Nagdilingkod sa 70 Amtrak na biyahe kada araw at mahigit 5.2 milyong pasahero taon-taon, ang DC Union Station ang pangalawang pinakaabalang Amtrak station batay sa dami ng tren at pasahero. Hindi pa ako nakadalaw sa istasyong ito nang hindi namamangha sa pangunahing bulwagan. Talagang kamangha-mangha ito. 96 talampakan ang taas at 240 ang habang pangunahing bulwagan ang sentro ng istasyon na sumasalamin sa ginintuang panahon ng paglalakbay sa tren. Sana mas marami pang ganitong itsurang istasyon. May pamilihan, food court at ticketing services sa makasaysayang departure hall na may 3 palapag sa ilalim ng magandang kisame. Sa likod ng istasyon may sakayan papuntang 18 plataporma ng DC. Gumagamit ang Amtrak ng gate system para sa pagsakay at iniaanunsyo ang mga gate mga 20 minuto bago ang alis. Ang mga tren papuntang timog mula DC ay umaalis sa mababang plataporma sa silangang bahagi ng istasyon. Habang may maliit na waiting area para sa mga nabanggit na plataporma malapit sa mga gate H hanggang L, maaari nating maagang ma-access ang mga plataporma sa pamamagitan ng pagpunta sa gate G at palabas sa tracks 25 at 26. At narito na ang ating tren, Amtrak Palmetto bilang 89. Hahatakin tayo patimog ng ALC 42 bilang 375 na sinusundan ng 4 na Amfleet 2, isang cafe car, isang business class car at isang baggage car. Maaring dito tayo sumasakay sa Palmetto sa DC, pero para sa marami, nagsimula ang biyahe sa New York City pa lang. Karaniwan, humihinto ang tren dito ng 30 minuto para magpalit mula electric sa diesel. Pero dahil sa konstruksyon ng bagong long bridge sa ibabaw ng Potomac River, halos 3 oras na itong nakatigil dito. Pero hindi natin kailangan mag-alala tungkol doon dahil aalis na tayo sa loob ng mga 25 minuto. Pagkatapos magtanong sa konduktor, sumakay kami at naghanap ng upuan na magiging tahanan namin sa susunod na 11.5 oras. Pagkatapos makasakay ang lahat, tinapos ng Palmetto ang 3 oras nitong paghinto at umalis na mula DC, simula ng aming biyahe papuntang timog. Pag alis mula DC, tatawid kami sa Potomac, susundan ito papuntang Fredericksburg at magpapatuloy papaloob ng lupa hanggang Richmond, ang kabisera ng estado, para sa una naming hinto para makalanghap ng sariwang hangin. Kasabay ng Interstate 95 ang ruta namin sa timog ng Virginia hanggang North Carolina. Paglampas ng Selma, humiwalay kami sa Floridian at Carolinian saka dumating ang tren namin sa Fayetteville bago lumubog ang araw. Pagdating namin sa Florence, South Carolina para sa pangalawa naming hinto para magpahangin sa Palmetto, dapit hapon na at madilim na. Tahimik na biyahe sa gabi, paunti-unting nauubos ang mga milya habang tumatawid kami papuntang Georgia at dumarating sa Savannah sa dulo ng linya. Abot tayo ng kabuuang 604 na milya sa biyahe natin na yon na may oras ng paglalakbay na 11 oras at 26 na minuto. Makikita agad ang konstruksyon na sanhi ng pagkaantala paglapit sa Ilog Potomac. Naglalatag na ng pundasyon ang mga manggagawa bagaman ang pangunahing tulay ay itatayo sa pagitan ng kasalukuyang linya at ng tulay ng metro sa hilaga natin. Maganda lagi ang tanawin sa Potomac, maliban lang kung may freight train na humarang, pero di rin sigurado kung may makikita dahil sobrang dumi ng bintana. Dahil wala namang ibang makikita kundi ang dumadaang freight train, maglaan muna tayo ng sandali para tingnan ang pwesto natin sa tren. Ang Palmetto bilang long distance na tren ay gumagamit ng mga long distance na bagon ng Amtrak na Amfleet 2. Mas maluwag ang legroom at may leg rests ang mga coach na ito para sa mas komportableng mahahabang biyahe. May footrest, seat back pocket at tray table na nakakabit sa upuang nasa harap. Makikikita ang mga saksakan sa mga pader at may mga ilaw sa pagbabasa na naka-built-in sa mga lagayan ng bagahe sa itaas. Maaring i-recline ang bawat upuan ng 25 degrees gamit ang pindutan sa armrest. May leg rest sa ilalim ng upuan na pwedeng itaas at ilak.
Pinatibay ang upholstery para sa mahahabang biyahe. Makapal ang padding ng bawat upuan at ang bagong long-distance vinyl ay nagbibigay ng mas magandang itsura. Bukod sa mga upuan, may mga basurahan sa magkabilang dulo, malaking lagayan ng bagahe, accessible na upuan at dalawang banyo sa likod ang mga Amfleet 2. Bawat banyo ay may inidoro sa isang gilid at lababo sa kabila at ang accessible na banyo ay may mas maluwag na espasyo. Sakto sa tanghalian ang pag-alis ko mula DC, kaya kailangan ko talagang kumain. Nasa ilang bagon pa sa likod ang cafe. Ang Amfleet Cafe ay may dalawang hanay ng mesa at bar sa gitna. Kahit long distance ang tren, standard na menu ng Northeast pa rin ang cafe. Sa tanghalian, pinili ko ang bagong chicken banh mi sandwich at Coke Zero sa halagang 13, medyo mahal. Masarap at sariwa ang sandwich, pero mas okay sana kung may dagdag na sarsa. May pampalasa namang available, pero hindi bagay ang ketchup, mayo at mustard sa Asian na lasa. Magandang pagpipilian ito, kaya isasama ko na sa regular kong Amtrap meal rotation. Habang kumakain kami, nasa tabi na namin ang Potomac. Kapag bumibiyahe ka patimog mula DC, inirerekomenda ko na umupo ka sa kaliwang bahagi ng tren. Magmasid ka sa Marine Corps Air Base sa timog ng Quantico Station. Ang MV-22 Osprey sa base ay talagang astig panuurin. Ang pagtawid sa Aquia Creek ay tanda ng pagtatapos ng pagdaan natin sa tabi ng Potomac River at ng pinakamagandang bahagi ng paglalakbay. Patimog, puno at sakahan lang ang makikita maliban sa isang kahangahangang tawiran sa ilog sa timog ng Richmond. Ang biyahe sa Virginia ay napuputol ng ilang palatandaan gaya ng Fredericksburg at Ashland. Ang Ashland, gaya ng alam ng maraming regular na manonood, ay tahanan ng isang virtual rail fan railcam at hindi magiging kumpleto ang pagdaan dito kung hindi bubuksan ng stream at panurin ang ating tren na dumadaan. Pagkalipas ng 20 minuto, papasok na tayo sa Richmond. Ang Richmond ang una sa dalawang hinto natin para magpahangin bago makarating sa Savannah. Habang nasa Richmond tayo, halos di naman tayo sa lungsod mismo. Ito ang Richmond Staple Mill Station, 6 milya hilagang kanluran ng Virginia Capitol Building. Ang Richmond Main Street ang isa pang istasyong nagsisilbi sa kabiserang lungsod at 2 blok lang ito mula sa Capitol Building. Kaunti lang ang tren sa istasyong iyon dahil mahirap pumasok ang mga tren papuntang Timog Sariles. Sumakay ulit kami sa tren at tumulak muli patimog tumatawid sa James River habang kami ay naglalakbay. Masarap ang tanghalian namin pero hindi nakakabusog kaya bumalik kami sa cafe para kumuha ng dagdag. Gusto ko sana magmerienda pero parang inaakit ako ng hamburger. Ang hamburger ay talagang isang Amtrap cheeseburger at ito ang pinakakilalang item sa cafe. May kakaibang ginhawa at talagang Amtrak na dating ang burger na ito. Hindi ito mukhang masarap pero mas masarap pa ito kaysa sa inaasahan. Lagyan lang ng ilang sausawan at mayroon ka na ng pinakamasarap na burger sa tren.
Pareho pa rin ang tanawin sa labas tulad ng ilang oras nang nakalipas. Pero ngayon, nasa bagong estado na tayo, North Carolina. Karamihan ng hintuan dito ay sa maliliit na rural na bayan, konti lang ang sumasakay o bumababa bago magpatuloy ang tren. Ang Selma ang puntong pinaghihiwalayan ng mga tren para sa silangan at kanlurang ruta sa Carolinas. Ang mga tren na papasok sa kalupaan ay biglang liliko pakanluran at tanaw mula sa bintana ang tawiran ng mga riles sa bago nilang ruta. Mananatili tayo sa silangang riles at muling magsasama ang dalawang ruta sa Savannah. Bagamat nasiyahan tayo sa liwanag ng araw sa malaking bahagi ng paglalakbay na ito, kailangan nating tapusin ito sa dilim. Palubog na ang araw papunta ng Fayetteville at dumidilim na ang dapitapon sa Dillon, South Carolina. Tapos na ang araw, panahon na para maghapunan. Para sa huling kain, mac and cheese at beer. Sobrang dami ng carbs at puno ng lasa, ang mac and cheese ay isa sa mga paborito ko, kung hindi man ang paborito kong pagkain sa cafe. Ang Florence, South Carolina, ang huling pagkakataon nating makababa ng tren bago tayo makarating sa Savannah. Wala masyadong makikita sa ganitong oras ng gabi, pero kung swerte ka, baka makatagpo ka ng bagong kaibigan. Kahit 200 milya ang pagitan ng Florence at Savannah, tila ilang minuto lang ang biyahe tuwing tahimik ang gabi. Ang hintuan sa Kingstree, Charleston at Yamasi ang naghahati sa huling bahagi ng biyahe at ang ilaw ng Savannah Station ang sasalubong sa atin sa dulo ng linya. Kinuha namin ang bag at sumunod sa mga pasahero palabas ng tren sa maalinsangang hangin ng Georgia. Tapos na ang ating paglalakbay, kaya tatapusin na natin ang video ngayon. Kung bago ka lang dito, lubos kong ma-appreciate kung i-click mo ang subscribe button sa ibaba. Libre lang ito at malaking tulong para masuportahan ang channel. Gusto kong magbigay ng malaking pasasalamat at shoutout sa aking mga tapat na patron at miyembro. Ang gagaling nyo at labis kong pinahahalagahan ang inyong napakalaking kabutihang loob. Kung gusto nyo ring mapasama ang pangalan nyo sa video o gusto nyo lang suportahan ang channel sa iba't ibang paraan, pumunta lang kayo sa mga links sa description sa ibaba. Sa ngayon, ito lang muna para sa araw na ito. Salamat sa pagsama, magkita tayo sa susunod.